Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula ng ating aralin para sa araw na ito, manalangin muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most High, glorious God, enlighten the darkness of my heart, and give me, Lord, a correct faith, a certain hope, and a perfect charity. Sense and knowledge, Lord, that I may carry out your holy and true command. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw muli mga bata. Ito po ang ating huling aralin para sa ating ika-4 na unit. Itong ating tatalakayin ngayon at yung tinalakay or yung lessons na binigay po ni teacher, yung 2 lessons, ay kasali po yun sa ating examination. I would like to remind you po na kung ano lang po yung binigay na lessons ni teacher for the 4th quarter, yun lamang po yung kasali sa ating examination. Hindi po katulad noon na cover to cover po yung ating exam. Kung ano po yung diniscuss natin from the 1st quarter hanggang 4th quarter, yun po yung ating exam noon. Pero ngayon, kasi alam naman natin na distance learning pa tayo, iba po yung ating sitwasyon ngayon. Kung ano lang po yung diniscuss ni teacher sa 4th quarter, yun lamang po yung kasali sa exam. Okay? Gusto kong kunin nyo ang inyong aklat sa Kasanayan sa Filipino 6 at buksan sa pahina 270. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagkilala sa pagbabagong morpoponimiko, pagkakaltas at pagbabago ng ponema. Tapos na nating natalakay yung unang pagbabagong morpoponimiko na asimilasyon. Ngayon naman yung dalawa pang uri, yung pagkakaltas at pagbabago ng ponema. Meron akong ipapakita sa inyong mga salita at gusto kong tingnan ng maigi at pansinin. Okay, pansinin ang mga sumusunod na mga salita. Dalahin, dalhin, bukasan, buksan, lagayan or lagayan, lagyan, sakayan, sakyan, takipan, takpan. Ano yung mapapansin nyo base sa mga salita na inyong makikita? Okay? Base sa inyong nakikita, merong nawalang isang letra. Ito ang tinatawag nating pagbabagong morpoponimikong pagkakaltas. Ang pagkakaltas, ito yung pag-aalis ng huling patinig. Ano po yung patinig? Patinig is vowel. Huling patinig sa salitang ugat kapag dinugtungan ng hulapi upang mapadulas ang pagbigkas nito. In short po, ang salita or yung isang salita ay nawawala po yung vowel. Yung huling vowel letter ng root word. Okay, again, nawawala po yung huling vowel letter sa root word kapag dinudugtungan po siya ng hulapi. Tingnan ng maigi. Meron akong ipapakita sa inyo para mas klaro. Halimbawa, meron tayong salitang ugat na dama. Kapag dinugtungan kapag dinugtungan ito ng hulaping hin, magiging damahin. Tama? At paano natin masasabi na ito ay magiging pagbabagong morpoponimikong pagkakaltas? Naging damhin. Mapapansin sa nabuong salitang damahin, nawala po yung letrang A or huling patinig. Dama, naging damhin. Nakuha? Okay, nawala po yung huling patinig ng salitang ugat kapag dinudugtungan na ito po ng hulapi. Dama plus hin, damahin, kapag ito ay magiging pagbabagong morpoponimikong pagkakaltas, damhin. Nawala yung huling patinig or huling letrang A. Next. Kamit plus in, kamitin. Yan po. Okay. Sa kamit, mawawala po dyan or makakaltas po dyan ang huling patinig. Ano yung huling patinig dyan sa kamit? Ay, tama.
Ang kamitin magiging kamtin. Okay, nawala po yung huling patinig na ay sa salitang ugat kamit, kaya yung kamitin naging kamtin. Okay, next. Tikim plus an magiging tikiman or tikiman. Okay, sa tikim, ano yung huling patinig or huling vowel letter? Tikim ay. Okay, yung tikiman naging tikman. Nawala po yung titik ay sa salitang ugat na tikim, kaya naging tikman. Ang pagkakaltas po, ginagamit natin yan para mas mapadali or mapadulas yung pagsasabi ng salita. Nakuha? Pakakatandaan nyo, sa pagkakaltas, nawawala or nakakaltas po yung huling patinig ng salitang ugat kapag dinudugtungan na ito ng panlapi. Kahit ano pong patinig po yan. A, I, O, basta patinig sa salitang ugat. Next. Okay, next. Tapos na tayo sa pagkakaltas. Sunod naman, pansinin ang mga sumusunod na salita. Madamot, maramot. Madunong, marunong. Bukidin, bukirin. Ano yung napapansin nyo dito sa mga salitang makikita nyo? Okay, yung D nagiging R. Ito ay tinatawag nating pagpapalit ng ponema. Ang pagpapalit ng ponema ay meron pong dalawang uri. Meron po tayong ang tunog ng D ay nagiging R kapag isinunod ito sa isang patinig. Okay, magiging R daw yung D kapag ito ay isinusunod sa patinig. Patinig na A, I, O. Okay. Salita. Meron tayong salitang madahan. Para ito ay maging pagpapalit ng ponema, ang madahan magiging marahan. Kasi yung D sa madahan, sinusundan po ng patinig na A. Okay? Kaya yung madahan naging marahan. Okay, next. Ang salitang madungis, paano ito magiging pagpapalit ng ponemang marungis? Okay, kasi ang madungis, yung D, ay sinusundan ng patinig na U or U. Okay? Kaya yung madungis naging marungis. Next. Padangal. Paano yung padangal naging parangal? Okay, ang padangal naging parangal kasi yung D sa padangal ay sinusundan ng patinig na A. Kaya ang padangal naging parangal. Nakuha? Pakakatandaan sa pagpapalit ng ponema, ang D ay magiging R kapag ito ay sinusundan ng patinig. Next. Meron pa tayong isa pang uri ng pagpapalit ng ponema. Ang tunog ng O sa huling pantig ay nagiging U kapag dinugtungan ng hulapi. Ano yung hulapi? Okay, idinudugtong sa hulihan ng salitang ugat. Okay, ang U daw magiging U or U. Tingnan. Salitang ugat na bago. Tapos meron kang hulaping hin. Ang baguhin nagiging baguhin. Okay, kasi ang bago, nagtatapos po siya sa titik na O at sinusundan ng panlaping hin. Again, kanina sa rules, ang O ay magiging U kapag dinugtungan ng hulapi. Ang baguhin naging baguhin. Next, sahog plus an naging sahugan. Okay, ang sahog po ay meron tayong huling patinig na O, naging U. Ang sahog, naging sahug. Kasi dinugtungan po siya ng panlaping an. Kaya naging sahugan. Okay, next. Samyo plus in, naging samyuin. Ang samyo ay nagtatapos po sa patinig na O, kaya yung O papalitan po natin ng U. Magiging samyuin. Nakuha na?
Okay, nakuha na yung dalawang uri ng pagbabagong morpoponimikong pagkakaltas at pagpapalit ng ponema. Pakakatandaan nyo yan kasi kasali po yan sa examination. Again, balikan muna natin kapag ang pagbabagong morpoponimiko ay pagkakaltas. Okay? Ano yung pagkakaltas? Merong salita na nawawala. Ano yung salita? Patinig po siya. Huling patinig ng salita. Okay? Kapag ito ay dinudugtungan na ng panlapi. Katulad ng dama plus hin, damahin, naging damhin. Okay. Sa pagpapalit naman ng ponema, meron tayong dalawang uri. Ang D ay pinapalitan ng R kapag, okay, ang D ay pinapalitan ng R kapag ito ay sinusundan ng patinig. Kaya ang madahan, naging marahan. Kasi yung D ay sinusundan ng patinig na A, kaya magiging marahan na yung madahan. At isa pang uri ng pagpapalit ng ponema, ang O magiging U kapag ito ay sinusundan ng hulapi or dinudugtungan ng hulapi. Halimbawa, ang bago plus hin naging baguhin. Ang bago sa salitang ugat ay nagtatapos sa letter O. Nakuha? Kaya papalitan po natin yung O sa U. Naging baguhin. Okay, pakakatandaan nyo yung rules sa pagbabagong morpoponimiko kasi yan po yung pinaka-importante. Once na makalimutan po yung rules sa bawat pagbabagong morpoponimiko, hindi po kayo makakakuha ng tamang sagot. Yan po yung importante. Alam nyo at sundin nyo yung rules na nandyan sa pagbabagong morpoponimiko. At siya, makakakuha kayo ng mataas na score sa examination. Nakuha? Okay. Para sa inyong pagsasanay A, pahina 270, kumuha ng kalahating papel. Pagsamahin ang panlapi at salitang ugat sa bawat bilang. Isulat ang inyong sagot sa papel. Sundan ang ibinigay na halimbawa. Meron diyang halimbawa sa inyong aklat. Susundan nyo lamang ang halimbawa na yan. Guide nyo yan para masagutan yung sumusunod na mga questions or sumusunod na mga salita at mga panlapi. Okay ba? Okay. Again, yung ating tinalakay ngayon ay kasali po yan sa ating examination. Pakakatandaan nyo yan kasi baka malito kayo. Malito kayo doon sa rules, especially na 3 na yung sa examination. Meron tayong asimilasyon, pagkakaltas at pagpapalit ng ponema. Okay? So, that ends our lesson for today. Manalangin muli tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most High, glorious God, enlighten the darkness of my heart, and give me, Lord, a correct faith, a certain hope, and a perfect charity. Sense and knowledge, Lord, that I may carry out your holy and true command. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, keep safe, and God bless.